from this to this. So yeah, oras na nga para itanim natin yung ating mga tomato, yung ibang tomato. So ito yung ating raised bed. Tanggalin natin lahat ng mga halaman dito. I-amend natin tapos magtanim tayo ng mga tomato. So unang gawin natin is i-harvest natin yung mga pwede nating i-harvest. Yan. So tara, harvest muna tayo. Yan. Kunin natin lahat ng mga pepper. Tapos, tanggalin natin yung halaman. Yan, one down. Many more to go. Dami pa. Itong mga to, hindi na to made-develop in time. Wala na oh. Ito ang laki-laki pero wala din head, wala ding masyadong development. So, tanggalin na natin. Kasi priority natin is yung mga tomato kasi nag-fruiting na sila. Eh nasa ano pa sila? Nasa solo cups pa. So yeah, tanggalin na natin. Di bale, i-compost naman natin yung mga to eh. Next naman, harvest natin lahat ng mga piece maski maliliit. Tapos tanggalin natin tong halaman. Three days straight na umulan. Eh buti tumigil para makapagtrabaho tayo ngayon. Yan. Kaya basang-basa ang ating garden.
So yan, tapos na nga tayo sa first bed. Ano na lang, i-amend na lang natin, i-top off natin kasi may nabili tayo, maalala nyo yung last video, may nabili tayo yung soil sa Costco, yung raised bed, raised garden bed soil. Yan. So top off lang natin to. May nakita akong butas kanina. Ewan ko kung may tumatambay na squirrel dito. Anyway. Tanggal na natin lahat ng mga wires. Top off lang. Ay, una, lagyan muna natin ng ano, yung ating bokashi compost. Tingnan nyo. Grabe, ang daming worms, oh. Nice. Pagandaan dito is pag kinakain nila ito, tumatay sila ng worm casting yan. So ito, mostly decompose. Yung hindi pa lang na decompose is yung mga eggshells. Ito, maganda itong mga eggshells kasi mga tomatoes kasi mataas siya sa calcium. So tara, maglagay tayo lang tayo ng mga compost sa ating raised bed. Diba? Ito yung fresh compost. Fresh and free. Spread lang natin dito. Yan, okay na yan. Tapos, yan. I-top off lang natin ng ating raised bed garden soil. Ito din yung ginamit ko last year eh. Dalawa, kasya na yung dalawa dito. Ayan. So, lagyan ko muna ng fertilizer or liquid fertilizer itong solo cups. Tapos mamaya, pag na-absorb na nila, transplant na natin. So, hayaan muna natin dyan na i-absorb na itong mga fertilizer. Gagawin naman natin yan is maglalagay tayo ng tali para may meron tayong paglagyan ng hooks.
Okay. So tapos na yung ating paglalagyan ng hooks. Time na para transplant na tayo ng tomato. So una, plant deep lang itong mga to dapat malalim. Yan. Tapos fertilizer. Ano to, garden tone fertilizer. Tapos worm casting, bone meal, and blood meal. Ayan. Tapos ito yung gagamit nating hook pang pang trellis sa ating tomatoes. So, yan. Ganyan lang muna natin. Tapos yan, tomatoes natin. Pop lang natin ng ganyan. Tapos ito, ibaon natin tong tali para ma-secure yung ating tomato. Tapos tanggalan natin ng leaves kasi ito pag na-contact siya sa soil, magka-catch siya ng disease. Ayan. Tapos ito, lagyan lang natin ng clip. Ito, tomato clips. Ganyan lang muna kasi wala pa siyang hook sa taas. Paglagyan ng hook, iwan lang natin dyan. So tara, next naman. So, yeah, same process lang. Fertilizers. Ito yung ginagamit namin, pretty standard tong tatlong to. Blood meal, bone meal, saka garden tone sa aming garden. So yan, tapos na tayo dito sa raised bed. Mayroon tayong nilagay na 8 na apricot zebra tomato. Yan. Tapos yan yung ating mga hook trellis, naka-anchor dyan sa ating nilagay na tali kanina. Dito, yung tali na yan. So naka-hook sila lahat dyan. Yan. Tapos sunod, water lang natin.
Okay, so tapos na nga tayo dito sa ating isang raised bed. Sunod naman is itong second raised bed. So itong gagawin naman natin dito is yung ano lang yung tatanggalin, itong mga bell pepper. Kasi itong mga onion, antayin nating mag-bulb bago i-harvest. So far, wala pa. Hindi pa sila nagbabulb. So hayaan lang natin yan. So tara, tanggalin natin tong mga bell pepper and then itanim natin yung natitirang apricot zebra tomato. Yan. Yan, same thing. Compost and then yung ating raised bed, i-top off natin ng raised bed garden soil. Yan. So yan, same thing lang sa ginawa natin sa unang bed. Ano lang, deep lang, plant deep lang tayo. Just same thing din, bone meal, blood meal, garden tone, tas worm casting. Yan. Yan. Then clip.
So last na to. And then yeah, I think that's it for today. Pagkatapos sa ano na lang, next week na lang yung mga ano, ibang tomatoes. Diligan ko lang to, tapos na tayo. So hopefully wala nang ulan kasi dire-diretso yun eh. 3 days, 4 days. So start tayo dito. Ito, nakapagtanim tayo ng 8 na apricot zebra tomato dito sa isang raised bed. Ayan. So tinanggal natin lahat yung mga tanim dito. Nag-amend tayo. Naglagay tayo ng tali para may paglagyan ng hook. So, iyan na sila. Tapos, pag malalaki na yung marigolds, magtanim tayo sa gitna. And then next week maglagay tayo ng ano dito, gourd, upo. Yan. Tapos dito naman sa kabila, tinanggal natin yung mga peppers. Nagtanim tayo ng 4. So ngayon, 4 muna na tomato. Kasi meron pang ano dito, mga onion. So ito, bulbing mga to. Hindi pa sila nagsisimulang mag-bulb. So bigyan natin ng chance siguro until May. Tapos i-transplant natin yung mga ano dito, mga raspberry Liana tomato. And then same thing, marigold sa gitna. Tapos dito naman, chayote dito sa area. Maglalagay tayo ng chayote. Yan. Kasi ito, meron siyang trellis area. Yan. Tapos lagyan pa natin ng mga ibang tali para ano siya, maganda yung trellis natin dito sa likod. So yan, nasa map ko na nga yung mga nagawa natin ngayong araw. Tapos next time ulit, next week itanim natin yung ibang mga seedlings. Madami tayong mga seedlings doon na ipa-harden off muna natin yung ibang mga mga squash. Tapos by next week pwede na siguro i-transplant siguro by Wednesday or Thursday next week. Yan. So yeah, maraming salamat ulit sa panonood. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe. Thank you so much. I really appreciate you. And kita-kita ulit tayo sa susunod na ating video. Ingat po kayo palagi and God bless you always. Bye!